Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na napahagulgol nga sa iyak itong si Kuting ng Norte na ito nang makita niya ang matinding pruweba at ebidensya na inilabas nga ni Bonjing. Dito nga natin mapapatunayan na talagang wala na ang kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito para mamuno pa sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang hindi niya na nakayanan ang matinding revelasyon at talagang nagsisisi nga siya kung bakit nga hindi niya dinilit ang kanilang mga sabuatan ni Rimulya na ito. Dito nga natin mapapatunayan na talagang ang lihim nila ay talagang kawawa ang mga inosenteng kababayang nating mga Pinoy na nakulong dahil nga sa kanilang mga katiwalian. Ayon nga rin kay Bonjing na ito ay talagang matagal na nilang ginagawa na pinapakulong ang mga inosenteng tao nang sa ganun ay makatakas ang matataas na opisyales. Wal mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang dapat natin gawin kay Kuting ng Norte, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan sa susunod na mga bagong video. Panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Alma agad ang mga tao. Sana ganun din tayo. Huwag natin silang hayaang apak-apakan tayo. That's why ang proposal ko, advice ko kay Kainday, kung number 1, proclamation number 1, declaration ng revolutionary government. Proclamation ng revolutionary government. That paves the way for all the other proclamations. That gives you the leeway. Now, ano yung authority ni Kainday? Sovereign Filipino people. We are authorizing you to declare a revolutionary government. Sinong kalaban? Sinong lalaban sa'yo? You have the AAP backing you up, the PNP, and then FGF will back you up. We will back you up. Sinong hindi susunod sa'yo? Uupakan namin. Tapos nun, revolutionary government, that paves the way. Proclamation number 2, define nyo yung chain of command. Na kung ito nga yung sinasabi ko na board of directors, ito yung presidente, no? Dotted line yan. Itong board of directors na nag-elect ng presidente sa kumpanya, kung corporate, private sector kunyari. So tayo yung board of directors. O kaya board of trustees kung non-profit organization, no? Kung association or whatever, board of trustees. So, kung board of directors naman, corporate, no? So, ang nangyayari sa atin, we are in a predicament kasi may problema ka sa presidente, nandun yung power lahat sa presidente. And then down the line na, executive, legislative, at saka judiciary. 3 branches, pero nakukorap eh. Nakukorap. Kasi, nakita nila ang depekto, pera-pera. Ang depekto, utak ng Pilipinas. Karapin lahat eh. No? Bayad dito, bayad dun. So, ang ginawa nila, hinawakan nila. May mga mga loan debtor sa PCSO, kinorner yung PhilHealth, binanatin yung ginto, binanatin yung budget, 80% ng budget na-release pa lang nung unang quarter pa lang. Diyos me, yung puta na mga magnanakaw to. Tapos babalak pang palitan yung constitution, no? Yung i-amend. Ay, mga walang yan eh. Kaya bayad kaliwa kanan, ikot-ikot sa kampo, babayad sa mga commander, ano? So you see, yung depekto, wala ka na magawa eh. So who fires the president? The Filipino people, but you're stuck with him for 6 years. And in that 6 years, paano na? O kaya nga eh. Paano na? When everyone else is corrupted. Kaya nga ito, gagawin mo lang proclamation to, ganyan mo lang eh. Nandito. Council of Elders. Sovereign Filipino people represented by a Council of Elders, and they can terminate the president anytime. They can call anyone, any public official, kay judge ka, Supreme Court ka, kay legislative ka, Senate President, Senator, Congressman, patawag ka, President, Vice President, patawag ka, uy, tanginan mo,
Ano na, balitaan namin nagdodroga ka. Ha? Totoo hindi? Oh, yes or no? Hindi. No. We are giving you 3 days to undergo publicly hair follicle drug test. O, pagka di niya ginawa, you're fired. Tapos, Vice President, take charge. Ganon kadali. Wala tayong stress. Kasi sistema natin, palpak eh. So, ito yung mahalaga doon, yung Council of Elders. Kailan matitrigger yon? Yan, di-discuss lang yan. Pero that makes sense. Oh. Okay, itong si Tamba. Yan, sila Quadcom. Puta, patawag mo lahat yan. Si Santi kayo, tanggal kayo. Puta, makita mo yung mga relo nila. Sila Kimbo. Oh, makita mo. Puta na nyo. Ano ba yan? Oh, explain kayo sa Council of Elders. The Council of Elders represent all sectors ng society. Represent 119 million Filipinos. At any one time, they can decide for all of us because we trust in them. Yun yung ganda nun eh. You do not have to wait another 3 years, another 6 years to undergo what we're undergoing now. Takot-takutin pa tayo, magago. Contempt pa, no? Di ba? Pero kung nandyan yung Council of Elders, ay, nayo pa kayo. Bongbong. Tangin, kamot kang ganyan. Anong gagawin natin? Ay, patay kayo. Sa Council of Elders lang, timbog kayo. You do not do that when you're in the corporate setting. You do not do that. You get fired by the chairman of the board. Pagbobotohan ka. Tangina, presidente ka, may issue sa'yo, droga. Ha? Tapos hindi ka sisipot sa board of directors o kaya hindi ka magpapadrug test pagka gusto nila. Hindi pwede yun. Tanggal ka. Yung image kasi ng kumpanya, and in this case tayo, image ng bansa natin, sipin mo, anong sabihin ng mga bansa na presidente mo, bangag? O kaya yung future natin in question. You cannot terminate the president. Kaya nga may mali. Kasi yung sistema natin, hindi na consider yan because ngayon lang nangyari yan na corrupted lahat. Corrupted eh. So, wala tayong magawa eh. PNP, corrupted. AFP, question mark. Supreme Court, question mark. Bribery issue. Tapos nun, legislative, ay, definitely. Diba? Ano nga eh, den ng mga buhaya eh. Oh. And all the others, no? Kaya nga, kaisipin nyo. Kung meron kang Council of Elders, wala, tigpus yan. And then kung meron puwersa yung council, the Council of Elders can directly overtake or supersede the president. They can directly go to, kasi yung chain of command eh, they can directly disregard the president, order the armed forces and the PNP to arrest the president kung ayaw bumaba. At may, kung ayaw man at nakorrupt din ito yung armed forces sa PNP ng presidente, ay meron itong access sa National Guard. Counter. Putya ng hayop kayo. Bastos kayo. But we have to correct it kasi may mali. And number 3, check the Constitution. Lahat ng maling batas i-repeal. Number 4, death penalty. Automatic yun. Number 4, death penalty. Number 5, yung declaration na neutral tayo. Number 5. Very important yun. Neutral tayo, abrogate the Mutual Defense Treaty, and that 100-year na, how many years na relationship. We stand on our own. We finance the armed forces. We self-reliance. So saan tayo? Yun. So, dahil sa kakaroon tayo ng, pondami armed forces ng 1 trillion. Develop me Air Force muna. Number 5 yun. Imagine, yung 5 lang na yun, okay na tayo. In number 6, wala na munang utang. Next 10 years, walang utang. Ayusin muna natin yung finances natin. Mali eh. So, we only spend yung kung ano yung kinikita natin. In this case, 4.5 trillion.
Yun lang ang budget natin, 4.5 trillion. Kung may death penalty, wala nang nakawan. Kasi kung 6 trillion yung budget, 40% goes to corruption. 40 times 6, hanggang 50%. So 2.4 trillion hanggang 3 trillion punta sa corruption. Might as well, wala na, yung 3 trillion. Yung 3 trillion, bubulsa lang ng politiko, yung 3 trillion lang. Eh, buti pa nga yung 4.5 trillion na lang gastusin natin, wala nang utang-utang. Bakit? Kasi ngayon, 6 trillion yung budget, 4.5 trillion, hiramin mo yung 2 trillion, hiramin mo. Eh, maggago, ibubulsa rin naman. So, wala na munang utang. Wala munang utang. Balik tayo doon sa 4 trillion lang na budget. That's 2020. 2020. No? 2020. Tapos no na 1 trillion doon punta pa sa armed forces. O, 3 trillion na lang. O, balikan nyo yung current ngayon na 6 trillion, 50% punta sa corruption, ang nang matira, di ba 3 trillion? O di, may death penalty ka, ayusin mo yung wala namang, wala yung corruption na yun, patayin natin lahat ng tarantado. Magnanakaw. Balikan natin silang lahat. Restitution, na kuhanin natin lahat ng asset na binild up nila over the years. Balikan natin silang lahat. Mga mali. Tapos, ano pa lang yan, sa 6 pa lang, no? Ayusin pa lang natin. 20 pa nga eh. So, i-summarize ko, susunod na lang. 6, no? 7, sarado Congress. Congress, Senate. O kaya revamp. Appoint na lang muna. No. Lahat under house arrest. No. Except for those na talagang matitino. House arrest. Walang may whole departure order, cancel mo ng mga passport, walang makalipad. Talagang ang tatapang eh. Tingnan natin yung tapang. Sana ba? 7 yun. 8, ibabalik mo yung kapital ng mga tao, yung taxes ng tao. Let's make that a practice. Every 20 years, babalik yung ano man yung kinontribute na taxes ng tao, na income tax. So, in his lifetime, kunyari, from 20 years old to 40 years old, 20 years, nakapagbigay siya kung 10,000 a month, kung 30,000 sweldo niya, more or less 10,000 a month, tapos 120,000, 10 years, 1.2 million, 20 years, 2.4 trillion, gawin mo, million, gawin wala 2 million, no? Balik sa kanya, 2 million after 20 years. With a grateful heart, yung government na, thank you nagain na yung pera mo. Eh, tuwa yung tao kasi bayad siya ng tax ng 20 years and then naipon lang pala, binalik sa kanya. And then, pagdating niya, 40 years old siya, pagdating niya na 60, balik na naman sa kanya yung 2 million niya. Paano gagawin yun? Bahala kayo properly. It can be done. The right management. Bakit? Concept insurance. 10-year endowment, 20-year endowment, 1 million mo, gagawin 2 million niya eh. Di ba? Because properly, walang nakawan. May ahente pa yan ha. Binagbabay sila sa ahente ng mga pre-need, di ba? Magbabayad ka ng pre-need, tapos nun, babalik yung matrikula 4 na taon. It can be done because they invest it properly. Ngayon, if the people's taxes are invested properly, pwede nating ibalik talaga. And may mga nagko-comment nga, ibang countries nga, binabalik yung taxes eh. Bakit? Kaya nga dapat gano'n ng constraint yon ng government. We should do it. Para hindi kayo gastos ng pera ng taong bayan. So okay, Maria Fatima Velasco, meeting of the minds na muna to reach the common goal, the one time, big time. Ay, bahala sila mag-usap, di kami kasama dyan. Hindi kami sasama sa usapan na yan. Pagalingan kasi. Okay. Faye Monsinger, let them. Mars Kyril, good morning, General Capindado. Thanks, able to watch your live now in the USA. Salute to you and your support your advocacy, General. I do not skip all ads. Thank you Thank you for not skipping the ads. One way of my support to your channel. Thank you Tapos you can also watch the
Filipino Guerrilla Forces TV, Filipino Guerrilla Forces TV, the other channel. And promise ko kasi doon lahat ng kita noon punta sa FGF, no. Right now it's 5,000 pa lang yung yung subscriber, and then there are about 30 plus na uploads doon. Siya nga pala, bago makalimutan, announcement. Doon, nag-upload ako recently ng yesterday ng mga FGF members, no? Para ilalagay ko sa isang file, FGF Initiative, no? Mga FGF Preparation, FGF Commanders Initiatives, mga ganon. Nationwide. Now, kayo mga ka-FGF, all over the country, you take a video of yourself or your group, and then kahit, hi, hello, FGF, Tawi-Tawi, FGF Zamboanga, FGF Iloilo, ganon. Kahit mga 4 minutes, ganon, 5 minutes, no? 8 minutes ang sakto kasi may mga ads yun in between, no? So, because ang purpose nun is for that everyone to see it, do sa FGF natin, and then para makita nila who you are. And then, kung ano yung preparation nyo. You talk about who you are, where you are, kung ilang kayo dyan, at kung ano yung ginagawa nyong preparation dyan, ano yung problem ninyo, anything under the sun. In video, so that ipadala nyo doon sa chat ng FGF, no? Mag-create na lang ng Commander Bukay, mag-create kayo ng group chat ng FGF videos, no? FGF videos, no? So that member yung mga tao, punta doon, hanapin nyo FGF videos, and then boom, request kayo, sali kayo. Ang focal point na lang sila Kevin Dudulaw at saka si Commander Reggie, no? So pagka kayo, lalo na yung mga FGF abroad, no? FGF Canada, FGF US, FGF Yugoslavia, FGF Russia, China, etc. etc. Yun. And then pakita nyo. And that will inspire everyone. That will encourage everyone. And then that will show yung camaraderie natin. So, magkano yun? Once people are watching, nakikita. Uy, okay yan. Sali rin ako. So, again, yun, boom. And then, eventually, makita, ito na, meron na kaming naitayo dito, meron na, ayan, yung manok, may manok-manok na, ayan. Initiative nila Commander Tom, no? May manok-manok na, meron silang isdaan yung ginagawa, etc. So, you see? And then yung ibang area, susunod din. So, ang ganda Ganda. Preparasyon. Iba tatawanan yan, ngayon, tawanan nyo. Sa amin, pagka nagkagulo, meron kaming tatakbuhan, meron kaming preparasyon for the Filipino family. Diba? And eventually, kung we come out with a entity, a corporate entity or a non-government entity, yun na nga, FGF, Future Generations of Filipinos. Merong malit na for the future generations of Filipinos in your organization, or for the good of Filipinos, for the good of families, Filipinos for the good of Filipinos, Filipinos going forward. O yun, FGF, Filipinos going forward. O, di ba? FGF. Marami. Isip kayo acronym. Comment ninyo sa pagkatas nitong live. Comment ninyo. So, maraming acronym, no? Filipinos going forward. Filipinos, ano yan? Ek families. FGF nga eh. Filipinos for the future generations of Filipinos. May 4. So whatever, no? And then, i-upload nyo yung mga videos nyo para i-download ko, and then i-upload ko sa FGF, no? Sa FGF na channel. Doon ko lang lahat ilalagay. And then i-album ko. FGF members. FGF membered videos. Kunyari, ganon.
So, sama-sama na doon. So, lahat ng manonood makikita na yan. Di ba? So, Luzon to Mindanao and abroad, OFW, you start making yung 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 20 minutes sa inyo. Si Commander Bulik, gagawa siya ng mga training. Isa pa. Kaya kayo, kung meron kayong alam na arnis o kaya self-defense, kunan niyo yung sarili niyo. Mag-hand to hand kayo, combat, no? Karate-karate kayong ganyan, and then, okay, arnis, self-defense, i-post ninyo, and then yun na. And then mapapanood ng mga kasama natin, and then sila rin makikita. At ituro nyo yung technique, pag-disarma, pag-disarma ng kutsilyo, pag-disarma. Tulong-tulong, hindi yung kami lang naman problema. Mag-ano kayo, kung ano yung contribution ninyo sa ikabubuti ng mga, yung mga first aid, no? Yung mga nurse, yung mga doktor. Paano? Di ba? Yung mga magtatanim. Kunan nyo anything under the sun nga. Because FGF initiatives nga eh. Okay? So susunod, sasabihin ko ulit yun para ma-aware lahat. Thank you. Melda said, solid DDS talaga ako mula campaign pa ni Tatay Digong. Congratulations si Melda said, ha? Thank you kay Mars Caril, no? Kay Real. Thank you for not skipping us. Destroyer, kahit ako hindi ko din gusto ang nangyayari sa ating bayan. Okay, pero nga itong mga DDS vlog. Huwag mo naman ganunin. Nga itong mga DDS vlogger at supporters noon, naghihirap ang KOJC pero nasaan DDS na nagrally ng milyones na DDS. Nandun yung mga nandun yung mga vlogger sa KOJC. Nandun yung mga vlogger sa KOJC. What went wrong? Nobody stood up. Nobody stood up. Yun yung mali. Diba? Tumatayo yung buko What went wrong? Wala tumayo eh. Yun yung sayang, no? FGF, KSA, good evening. Kamusta kayo sa Kingdom of Saudi Arabia? Junard, EJJ, good morning, Idol. Thank you, Junard. Williams World, ewan ko ba kung bakit di pa nagagalit lumalabas ang mga tao sa kalsada, mas aabusuhin tayo ng mga nasa pwesto kung makita nila na di tayo umaalma. Lack of leadership. Mamalu Parker, magbigti ka na lang. Sino to magsabi nito? Sorry I have to take you out sorry, huwag kayo magko-comment na alanganin, ha? Jo Marie Duremdes, ba't ako magbibigtim? Sakit nga ako sa puso. Anytime ako pwede mayari. FGF KSA, good evening, Sir Supremo General Dado, watching from Riyadh. Good evening din sa lahat ng FGF family. Mabuhay, God bless. Imelda said, tawa. Ami Calonso, Xmas party ng mga FGF. Yeah. Mas maganda pa yung pag-usapan na kaysa yung people power na nakakasuya, siraan pagalingan Imelda said, good idea and Sir Supremo, meet and greet. Yes. Rico, hi sir. Sino po pwedeng makokontak to join FGF? Si Commander Reggie, no? 0926 023 7227. Paki-comment nyo nga yun para may mabasa nila. Commander Reggie, 0926 023 7227 to join FGF. No? He's the head of personnel, G1, national level. Mrs. TJ to, thank God it's Friday. Supreme good day po. Please keep yourself healthy, sir. Kailangan ka po ng ating mga kababayan. Thank you.
Always praying for your safety and good health. Mabuhay po kayo ng ating mga FGF. God bless. Thank you, ha. Thank you. I'm trying to be healthy naman, eh. Destroyer, ano ito, Philippines, Gaya. Kaya noong last minutes ng back out bang KOJC sa rally sa Maisog, kaya nakikita natin na hindi nagkakaisa ang mga DDS supporters. Kaya huwag nila gagamitin ng FGF para isubo tayo. Oy, naisubo nga eh. Yun nga, nakakainis eh. Yung failure kasi, binibintang kasi sa atin, yun yung nakakainis doon. Yung failure to amass so much people na dapat galing sa ranks nila did not materialize, and then all of a sudden yung mata nasa FGF na nag-commit. Simple naman yung hiningi ni Commander Bukay. Support, sasakyan, pagkain. Okay. Tapos sasabihin, nasaan yung mga milyon-milyon? Imagine that. Ba't hindi na lang charge mo into misunderstanding, miscommunication? Bakit kinakailangan na siraan? Pati yung buong grupo dinamay. Di ba? Parang, bakit kinakailangan you burn the bridges? Hindi pa naman tapos yung laban. Why will you burn the bridges? Excuse me, why challenge the group? Nasaan yung milyon-milyon nyo? Yabang ninyo, milyon-milyon kayo. Hanep, ano? And then do it on a live na video. When you have followers na, imagine that. Believing yung, kaya nga, okay lang, maniwala kayo sa kanya, hindi na kami sasali dyan. Di ba? Ganun kasimple lang yun. Hindi ka na sasamang FGF dyan sa rally ninyo. Oo. Yun yung order ko eh. O di mag-supremo kayo, then palitan nyo yung order. Hanggang supremo ako, walang sasali dyan. Wala. Ayoko. Kasi gamitan eh. Naggamit nyo kami eh. Sisirain nyo pa kami. Papalabasin nyo pang magnanakaw kami. No? Pera-pera. Nantokwa kayo. Eh kahit kayo pukpukin ng pulis eh, hindi kami gagalaw. Kahit kayo matirgas, pukpukin kayo, huliin kayo, posasan kayo, hindi kami gagalaw. PNP ha, sinasabi ko na, hindi kami gagalaw kahit pagpupukpukin nyo yan. Putangin na mga yan. Putangin buisit. Tarantado. Ba't namin sasaparan yung buhay namin sa inyo? Gago kayo. Sisiraan nyo kami. Katalikod kami, sisiraan nyo kami. Buti nga napanood kayo ng iba naming subscriber eh. Kaya namin nalaman eh. Don Cortez, good morning dito sa New Jersey, Sardado. Isa ako sa mga member ng Rainbow Ranger ng UP Diliman, 1975. Oh, nagkikita tayo siguro, 1975. 77, 78. Graduate ako high school, 77 eh. Nakikita-kita yung mga ranger, nakikita namin, Rainbow Ranger. Mapuwa ako eh. Na mga bilib na, ang pride ng Rainbow Ranger eh, di ba? May rainbow nga dyan eh. Pride nga sila. Nakakatuwa rin, Sayang, hindi natuloy yung mga ROTC na yan. Don Cortez. Okay. Are you related to, Minerva Cortez? Doon sa, mga Cortez sa Mindoro? Okay, tanong lang. Ami Calonso, don't stress yourself, baka po heart attack kayo. Kailangan po kayo ng taong bayan. Hindi, okay. Kaya nga hindi ako papaka-stress. Okay na yun sa akin. Pantanggal na stress yung sabihin ko nga na, hindi kami sasali sa rally. Hindi kami sasali sa rally. Wala kayo sa amin. 5 lang kami. 5 lang ang FGF. Okay? So, yun, tanggal sa stress yun eh.
Good afternoon, watching while working from Houston, Texas. Kamusta na, Grace Cabs, no? Ingat lang, Rotel Velasco. Nagpupuyat ka talaga, sir, Kap Dado. Ako, hindi ako makatulog eh. Nag-vlog na ako, hindi ako makatulog. Maya tutulugan ko. Ami Calonso, paano yan sa November 25 pa